Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Na imbag na bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Sabado, ngayon ay March 7 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Sa ngalan ng aking partner, Kaaron Susan daw, at sa technical kasama natin Kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, diesel papalo sa 90 pesos per liter ngayong Marso ayon sa Department of Energy. Vice President Sara Duterte pwedeng hindi dumalo sa impeachment. 4-day week sa government ipapatupad umpisa sa Lunes. Sa balitang lokal, Alaminos Longganisa ihaw-ihaw isinagawa kahapon. Programang tawiran ni Unang Ginang Maangiko ilulunsad. Sa balitang pampalakasan, unang gold sa seniors, Assam ni Carl Yulo. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tinatayang aabot sa 80 pesos ang magiging presyo ng diesel kada litro sa buwang ito o buwan ng Marso kung walang staggered price adjustments sa tumataas na tensyon sa Middle East. Sinabi ni Department of Energy Oil Management Bureau Director Rino Abad na lumutang ang posibilidad na ito sa isinagawang pagdinig sa Senate Committee on Foreign Relations dahil higit na mas malalaan niya ang bakbakan sa pagitan ng Amerika at Iran kumpara sa Russia at Ukraine. Paliwanag naman ni Abad, kung mag-i-implement ng staggered, hindi masyado aabot o abot kaagad. Pero kung one-time bagsakan, pwede yung umabot at to be safe, mga above 80 pesos pahayag nito. Sa mga unang 3 araw ngayong linggo, inaasahan na ang sources sa oil industry ang pagtaas ng 7.9 pesos sa gasolina, 15.33 pesos naman kada litro. Ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene ay tumaas na ng 1 peso and 90 centavos kada litro noong Martes, March 3. Samantala, nagbabala naman si Energy Secretary Sharon Garin sa mga magtatago ng bulto-bultong supply ng petroleum products.
Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng 4-day work week simula sa Lunes, March 9 para sa ilang tanggapan ng gobyerno. Sa video message ng Pangulo, hindi kabilang sa 4-day work week ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo tulad ng mga pulis, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Bukod dito, inaasahan ni Marcos ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 to 20% sa konsumo ng kuryente at gasto sa petrolyo. Giit pa ng Pangulo, ipinagbabawal na ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan tulad ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawin online. Para naman anya sa mga kababayan na kasalukuyang nasa mga bansa sa gitnang silangan, patuloy ang na makikipag-ugnayan sa kanila ang Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration para mag-monitor sa kanilang mga kalagayan. Dahil ang presensya ay maituturing na bahagi ng kanyang karapatan sa due process, maaaring piliin ni Vice President Sara Duterte kung personal siyang dadalo o hindi sa pagdinig ng impeachment sa House. Sinabi ni Batangas Representative Gerville Jinky Beltrix, Luis Trona, chairman din ng House Committee on Justice, na iimbitahan ang Vice Presidente kapag umabot na sa yugto ng formal na hearings. Subalit na sa kanya pa rin ang desisyon kung dadalo o hindi. Paliwanag pa ng kongresista na sa mga pagdinig ay bibigyan ng pagkakataon ang mga complainants na iharap ang kanilang mga saksi at ebidensya bilang bahagi ng proseso ng impeachment. Mahalaga rin anya ang magiging boto ng committee para matukoy kung uusad ang mga reklamong impeachment base sa pagkakaroon ng probable cause. Simula ngayong March 8, ipatutupad na ng Caloocan City Government ang tinatawag na Car-Free Sundays na layong mabigyan ng pagkakataon ang mga joggers, cyclists at iba pang fitness enthusiasts na magsagawa ng kanilang aktibidad sa ligtas na lugar. Sa ilalim ng City Ordinance No. 1158 Series of 2025, isasara tuwing linggo ang kahabaan ng 9th Street, Grace Park East, Caloocan City South mula alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi, kaya pinapayuhan ang mga motorista na maghanap ng alternative routes. Pabor naman si City Mayor Dale Gonzalo Malapitan sa nasabing implementasyon ng ordinansa kasabay ng pahayag na isang paraan ito upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga batang taga-Caloocan. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Pinangunahan ni City Mayor Arf Brian Celeste kahapon ang formal na pagsisimula ng Alaminos Longganisa Ihaw-Ihaw Festival sa Central Business District na isa sa mga nakahanay na gawain sa pagdiriwang ng 100 Islands Festival ng nasabing lungsod. Nakigbahagi sa aktibidad sina Board Member Apolonia Bakay kasama ang unang ginang ng unang distrito, si Ginang Chloe Celeste, si dating Board Member Arthur Junjun Celeste at ang kanyang may bahay, Face of Beauty International 2024 Miss Jean Isabel Bilisano, Miss 100 Islands 2026 candidates at mga judges at mga miyembro ng sangguniang panlunsod. Andunit kahapon ang mga nanalo ng Miss 100 Islands nung nakaraang taon. Suportado ni Congressman Arthur Celeste ang nasabing aktibidad na nakapagtala ng 1,250 na dosena ng Alaminos Longganisa sa kabuuan 250 grills na inihanda sa kahabaan ng Central Business District ng lungsod. Isang buwan na puno ng kasiyahan at biyaya, pagkakaisa, papuri at pasasalamat sa may kapal sa poong patron Saint Joseph na sa masaganang ani at mas mapayapang komunidad ayon kay Mayor Celeste. Sa
Sa ilalim naman ng First Spouses League of Pangasinan, katuwang ang provincial government, Pangasinan Provincial Library, Provincial Social Welfare and Development Office Pangasinan, Pangasinan Polytechnic College at grupong Change, sisimulan na ang tawiran pamanang kaalaman para sa magandang kinabukasan. Ang programang ito ay isang legacy project na pinangungunahan ni First Lady Ma Angico na layong magkaroon ng community-based educational and functional literacy sa mga out-of-school youth sa lalawigan ng Pangasinan. Kabilang sa mga pilot areas ng programang ito ang Umingan, Mangatarem, Lingayen, Bulinaw at Anda. At ang launching naman ay gaganapin sa bayan ng Umingan. Sa bayan naman ng Bayambang, bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month 2026, nagsagawa ang Rural Health Unit ng Bayambang ng isang masayang raffle activity na tinawag na Wheel for Women noong March 4. Ito ay sa bahagi ng wet market ng pamilihang bayan. Maraming kababaihang vendor, mamimili at residente ang nakibahagi sa raffle game, kung saan nagkaroon sila ng pagkakataong manalo ng iba't ibang munting sorpresang regalo mula sa RHU. Kabilang sa mga ipinamigay na token ang sanitary napkins, 60 ml ng alcohol, 60 gram ng bath soap, pocket tissue, bulaklak tulad ng rosas at carnation, maliit na pulbo, ponytail at hair clip na ito ay ginagamit ng mga kababaihan. Ang aktibidad ay naghatid ng saya at pasasalamat sa mga kababaihan habang isinusulong din ang personal hygiene, kalusugan at pagpapahalaga sa kanilang mahalagang papel sa komunidad. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Sa kanyang unang pagsalang sa Seniors Division, nagparamdam agad si Carl Eldrew Yulo matapos makapasok sa finals ng Men's Floor Exercise Final sa Bacolod ng FIG Artistic Gymnastics World Cup na ginanap sa Azerbaijan. Nagtala si Yulo ng 13.800 points upang okupuhan ang ika-4 na pwesto sa qualifying round. Mayroon itong 5.3 sa difficulty at 8.5 sa execution upang makapasok sa 8-man finals. Makakasama nito sa finals sina qualifying round top-notchers Karimi Milad ng Kazakhstan, si Yahor Sharamko ng Authorized Neutral Athletes at si Jess Moore ng Australia. Samantala sa volleyball, humataw si Gemaline Meron o Minor ng 17 points para gabayan ang University of Perpetual Help System Dalta sa kanilang panalo sa San Sebastian College Recoletos sa NCAA Season 101 Women's Volleyball Tournament. Ang kanilang laro ay ginanap kahapon sa Malate, Manila. Tinaas ng Lady Atlas ang kanilang record sa 10-2 para angkinin ang twice-to-beat advantage sa quarterfinals. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang oras alas 5:14 ng umaga. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglaw bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Gusto niyo bang bumalik ang sigla ng iyong katawan? Alisin ang sakit, alisin ang karamdaman sa pag-inom ng PDA, Body Aqua Capsule 3DA. Dahil ang PDA, protection D against diseases. Balik sigla
Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:16 ng umaga at kayo pa rin po ay nakikinig sa Toda Balita. Kasama niyo po Liway Manantani Paragire. Unang Sabado ng buwan ng March. At patuloy po nating nararamdaman ang napakainit na panahon. Pero kahapon sa Alaminos ay napakainit dahil sabay-sabay ang ilang grills ba yon? 250 na grills, ihawan. Sila ay nag-ihaw ng, imagine sa total 1,250 na mga kilo ng longganisa. Pero bago po yan, tignan muna po natin yung advisory mula naman sa San Carlos City. Mula sa City Information Office, ang sabi po dito ay ipinababatid sa lahat na magsasagawa ng pagsasaayos ng drainage system sa intersection ng Provincial Road at Bypass Road patungong Barangay Manzon at Barangay Kuliling. Mag-start yan ng March 8 bukas. Sa panahon ng construction, mananatiling bukas ang Provincial Road, ngunit limitado sa isang lane ang daloy ng trapiko habang pansamantalang isasara ang bahagi ng Bypass Road na apektado sa proyekto. Dagdag pa ng lokal na pamahalaan ng San Carlos, pinapayuhan ang mga motorista na mag-ingat at sumunod sa mga traffic advisory habang isinasagawa ang proyekto. Ayan, maraming salamat, sabi ng LGU San Carlos. Ulitin natin, mag-i-start bukas diyan sa San Carlos City ay umpisa na nila yung pagsasaayos ng drainage system sa intersection ng Provincial Road at Bypass Road sa patungong Barangay Manzon at Barangay Kuliling. Ayan, at bukas naman yung Provincial Road pero one lane lang. Sa iba pang balita, mula naman sa Kalasyaw, Puto Producers, Kalasyaw Puto Producers and Vendors Association ay sa pamamagitan ng kanilang presidente, si Mr. Rufo de la Cruz, siya po yung president, dahil nga sa eto na lang, babasahin ko ng buong buo at ibinahagi rin ito ng Belas Kalasyaw Puto. Sabi po dito, to our customers, as much as we want to keep our prices the same, the rising cost of ingredients and supplies has made it necessary for us to make a small price adjustment mag-uumpisa sa March 23. We sincerely appreciate your continued support and understanding, sabi po dito. So lahat ng puto producers and vendors na sa Kalasyaw na miyembro ng association, sa lahat po sila ay magtataas ng presyo. So kumbaga, pare-pareho, regulated. Ang plain at kutsinta, ang presyo ay magiging 130 pesos per kilo, samantalang yung flavored puto ay magiging 150. Ayan, dahil naman sa pagtaas ng mga presyo, lalo na ngayon sa yung epekto po ng giyera dyan sa bahagi ng Middle East. Pero ang mag-take effect ito ayon kay President Rufo de la Cruz, presidente ng Kalasyaw Puto Producers and Vendors Association. It will take effect on March 23. March 23 sa huling linggo ng Marso. So you can just imagine mga kaibigan yung epekto ng pagtaas ng mga presyo. Apektado po lahat. Sa Umingan, tignan naman natin to. Ano to kaya tong balita ni ni Mayor Chris Evert Tadeo Lainez? Tungkol sa tawiran. Yung balita natin kanina ay mag-uumpisa ilulunsad etong tawiran, pamanang kaalaman para sa magandang kinabukasan. Ito po ay reading, tulong po ito. Pwede ako nagkakamali na unang nabanggit ito ni unang ginang Maangi ko. Pwede ako nagkakamali nung
nung last year, nung Christmas, yung lighting ng giant Christmas tree at yung mga Christmas decors sa Kapitolyo. Nabanggit na niya to, itong programa na to, pero wala pa siyang pangalan. Pero ito, tawiran, pamanang kaalaman para sa magandang kinabukasan. At ilan sa mga nabanggit noon na mataas kasi yung percentage with regards to yung mababang literacy, Umingan, unang mga nabanggit niya, Umingan and Lingayen. So, I think parang si Governor Gico na nung binanggit ni Ginang Maan itong programang to, kung kahit paano nakapag-umpisa na sila sa groundworks, mga initial planning kung paano yung kanilang gagawin. Kasi that time, nabanggit na niya to, and then yung bayan ng Umingan and Lingayen, and now, ilulunsad na at mauuna nga dun sa bayan ng Umingan. Samantala, binabati natin ng good morning lahat naman ng mga patungo sa kung saan-saan dahil araw ng Sabado. Alam po natin pag araw ng Sabado, meron yung weekday pa lang nakaplano na kung saan sila pupunta. At yung mga pupunta sa Tondaligan, good morning. At yung mga busy dyan na naghahanda na, yung mga may pwesto sa food court, sa food hub, dyan sa may area ng I Love Tondaligan, tapos doon sa MacArthur Park. Ayan, magandang umaga. Kahapon din pala, kasabay ng Longganisa Ihaw Festival ng Alaminos, bahagi nga ng kanilang isang buwan na selebrasyon ng 100 Islands Festival. Sa Mangaldan naman, yung kanilang Pindang Festival, yung kanilang street party din, na meron din silang mga grills, at syempre kasama sa pangunahing, kasama dun sa package, dun sa mga bumili ng grill ay syempre tapa o kaya pindang na kalabaw. So kahapon naman dyan, sabi dito nagbistulang, dancing queen, ibang activity to, pero pindang festival kagabi, kahapon hanggang gabi, street party dyan naman sa bayan ng Mangaldan. Pero kahapon doon kami pumunta kami sa Alaminos at nagkaroon pa ng press conference o yung tungtungan ng Philippine Information Agency Pangasinan bago yung alas 4. At gusto ko yung nabanggit ni Mayor Arth Brian Celeste na kumbaga it's the experience pag sinasabing Longganisa, Alaminos Longganisa, it describes it all pag sinabing it's an experience. Sabi naman dito, it's capturing the flavor of the festival. At alam nyo, isa sa passion nitong si Mayor Arth Brian Celeste yung pagkuha ng larawan. Ayan, photography. It's, sabi niya, it's capturing the flavor of the festival. It's capturing the happiness of the people. It's capturing the tradition of sharing food and smiles. Sa mga advisories, saan ba yung nakita ko? May nakita akong advisory mula sa sa mga ilang mga local government units patungkol sa kung ano yung mga gagawin nila para sa energy saving. May nakita na ako sa Dagupan, parang may inilabas na advisory si Mayor Belen Fernandez. Tignan ko nga.
So lahat po mababasa natin energy saving. It's energy saving anywhere, everywhere na kailangan gawin po natin, hindi lang dun sa mga opisina kung saan tayo nag-work, kundi ganun din sa tahanan po natin. Unfortunately, nasabay pa naman sa panahon na napakainit talaga. Pero mahirap naman yung tumaas ng tumaas yung ating mga bayarin, lalo na pagdating sa kuryente sa panahon na ganito. Everybody must adjust dahil hindi nga alam kung hanggang kailan magtatagal yung kaguluhan na yon, bakbakan dyan sa bahagi ng Middle East, lalo na talagang lumalaban ang Iran at gumaganti naman sa kanya, or kung sino man yung nag-umpisa, palitan sila ng missile. So ito naman, yan nakita ko dito sa city government ng Dagupan, iniutos ni Mayor Belen Fernandez sa pamamagitan ng Executive Order number 6 Series of 2026, itong tipid enerhiya sa Dagupan, higpitan ang paggamit ng kuryente, gasolina at iba pang resources sa lahat ng opisina ng city government ng Dagupan. At sabi niya dito, layunin nitong tiyakin ang maingat at responsableng paggamit ng pondo ng bayan kasabay ng pagsuporta sa national government initiative sa energy conservation at fiscal prudence. Ito gumagawa na ng hakbang ang mga local government units at mga government offices kaugnay sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na ipinahayag niya kahapon or the other day, parang kahapon. So dito sa executive order ni Mayor Belen Fernandez dito sa Dagupan, eto nga isa na dyan, limited use of air conditioning. Ang sabi dito, aircon units in government offices strictly limited from 8 a.m. to 4 p.m. only. Limited use of government vehicles, restriction on non-essential use of city vehicles, encourage use of public transportation. Vigilant monitoring and compliance, department heads and office chiefs to ensure new policies are strictly followed. Power saving measures, switch off lights, air condition units, computers and equipment when not in use. Regulated fuel allocations, strict monitoring and regulation of fuel and gasoline allocations for department vehicles. Possible administrative actions, violations of new rules may lead to administrative actions per civil service guidelines. Ito lahat po ito ay nakasaad dun sa utos ng ating Pangulo na patungkol nga dito sa energy saving, dahil sumisirit pataas ng pataas ang presyo ng gasolina. Affected po tayo lahat. Tignan nyo, bagamat yung sa puto producers, dahil nga sa pagtaas ng mga presyo ng kanilang mga ingredients, walang choice kundi itaas ang presyo din ng kanilang produkto. Sabi nga nila, hindi naman ganun kataas, but kailangan nilang magtaas para hindi naman sila malugi. So expect po natin na iba pang presyo ng mga pangunahing bilihin o lahat halos ng bilihin ay tataas po yan. Maapektuhan lahat. Mararamdaman po natin yan. So, ang sabi ni President Ferdinand Marcos Jr., inanunsyo niya kahapon, tama po tayo kahapon, na umpisa sa March 9 sa Lunes, 4-day work week temporarily be implemented sa ilang mga opisina para naman sa bahagi ng pamahalaan simula Lunes, ikas-9 ng Marso, pansamantala natin ipatutupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Pero alam po natin, meron yung ilang mga private companies na matagal na silang nag-implement ng 4-day work week. Pero yung oras ng trabaho dun sa 4 na araw na yon, adjusted na para makuha yung isang araw na yung oras ng maghapon. So this is part pa rin ng kanyang panawagan na save energy resources amid the conflict in Middle East. And speaking about Middle East, hanggang ngayon,
wala pa ring balita kung kailan may iuuwi yung labi ng ating kababayan mula sa bayan ng Basista, si Mary Ann de Vera. So pagdasal natin na sana magkaroon na ng kahit papano ay kaliwanagan at magkaroon sa airspace. Kumbaga, sana humupa na yung pagpapalipad ng missile ng mga nag-aaway ng mga bansa kasama na dyan ng Amerika. Para naman yung airspace dyan sa Middle East ay mabuksan na at yung mga i-repatriate na mga kababayan natin ay makauwi na sa Pilipinas. Ganun din yung iba pa makauwi rin sa kanilang mga bansa. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:32 ng umaga. Paalala mula sa ating himpilan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Kaya sabay natin paghanda Walang iba. ang kinabukasan sa Fortune Life. Maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglaw bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. DWIZ. Napakabilis ng pagbabalik po natin. Ang oras na alas 5:34 na po ng umaga at kayo pa rin po ay nakikinig, nanonood sa Toda Balita at Komentaryo. Kasama niyo pa rin Liway Manantani Paragire. Good morning kay Sir Roberto Dimer. Saan po ang biking o jogging nyo ngayon? Ganun din, good morning kay Ma'am Araceli. Kay Miss Nilda Peralta, good morning. Oscar Dolormente, Gloria Sanchez Maramba. Jonathan Castro, Randy Manawis, at si Cora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tubang. Magandang umaga. Kay Ka-Aaron Grace Matro at saka kay Nanay Dading dyan din sa Tubang. Good morning. Noong Lunes, wala pong physical na regular session ang Sangguniang Palalawigan ng Pangasinan. Ibig sabihin, hindi po sila nag-session doon sa Sangguniang Session Hall ng Sangguniang Palalawigan sa Capitol. Dahil may mga activities sila parang may convention ang Philippine Councilors League somewhere outside the province. Pero nagkaroon sila ng virtual session, online session. Sabi ni Vice Governor Mark Lambino na ayan, Happy Pindang Festival. Andun din sila kahapon. Tataga-Mangaldan po ang mga Lambino. Sina Vice Governor Mark Lambino, si Attorney Melanie Lambino at yung mga kasamahan nila ay nakisaya sa Pindang Festival ng Mangaldan. Taon-taon naman, kasali po sila. Meron silang ihawan, may grill. Ganun din ang Magic Group of Companies. Yung nakita ko, meron silang stage, sariling stage, pero wala, napagod kami galing Alaminos, hindi na kami nakapunta. Gusto sana naming puntahan din yung Pindang, kaya sabi namin, hindi na namin maabutan yung ihaw-ihaw, kundi banda-banda na street party.
Pero back sa Sangguniang Palalawigan sa kanilang 26 regular web-based online session ginanap noong March 2 noong Lunes. Sabi po ni Vice Governor Mark Lambino, ito po yung kanilang mga na-approve ng mga provincial ordinances and resolutions. Kasama na dyan yung ordinance amending Provincial Ordinance number 359-2025. Ito po yung an ordinance creating a new position under the Provincial Governor's Office, Provincial Archives and Record Center in the Provincial Government of Pangasinan and providing funds thereof. More on yung kanilang mga ipinasa ng mga provincial ordinances ay creation ng mga bagong positions sa iba't ibang opisina. Kanina yung sa Provincial Archives and Record Center, yung isa naman bagong position sa Provincial Assessment Office, bagong positions, created new positions sa Office of the Provincial Veterinarian, and kasama din siyempre yung pag-provide ng pondo para dito. New position sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, and ordinance abolishing 2 positions and creating 1 position, supervising Tourism Operations Officer sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office naman po yun. Authorizing Provincial Governor Ramon Gico III to enter into and sign a Memorandum of Agreement with, ito po ay acronym na hindi ko alam kung anong ibig sabihin sa ngayon, ISFOL-MPC, for the reversion or acceptance of the blast freezer from mula doon sa entity na yon. Authorizing waiver of the real property tax on the automated teller machines of the Land Bank of the Philippines situated at the Finance, Malong, and Legislative Buildings of the Pangasinan Provincial Capital. Pati pala itong mga to. Kahit mga ATM machines, meron din palang babayarang yung may-ari real property tax. And authorizing the Land Bank of the Philippines, Lingayen Branch, to reactivate dormant accounts of the provincial government. At marami pang iba. Marami. Ang haba pala ng listahan na to. So, yun po, yung ito pa, interposing no objection to the donation of a portion of a parcel of land owned by the local government unit of the city of Alaminos containing an area of 1,968 square meters in favor of the PNP. So maraming pinag-usapan at ipinasa ang Sangguniang Palalawigan ng Pangasinan noong Lunes sa kanilang online session. Siyempre, ang presiding officer dyan, walang iba kundi si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Silipin naman po natin kung merong mga bagong mga advisories ang Central Pangasinan Electric Cooperative para naman sa kanilang mga consumer members. Kahapon ibinigahagi na natin yung safety tips. Okay, power service interruption. Naka-schedule ngayong araw, March 7, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Andukoy. Ang affected area ay halos buong San Carlos City, Pueraang, Barangay Lilimasan, Longos, Kuliling, Kasbog, Sapinit, Payapa, Taragtek, Cubol, Anyabo, Parayaw, Balite Sur, Paluspos. Hindi po kayo affected sa maghapon na power interruption. So, ang purpose, sabi po dito ng Senpelco, Annual Preventive Maintenance and Testing, Repair Oil Leakage of San Carlos 20 MVA Power Transformer. So, kailangan po nilang gawin ito para masiguro na sa mga susunod na araw ay dire-diretso po, walang problema pagdating naman po sa kuryente ninyo. Ulitin ko, halos buong San Carlos City ay affected sa 8 a.m. to 5 p.m. power interruption. Ayon sa Senpelco, ngayong araw po yan,
Pera lang, meron kayong kuryente, Barangay Lilimasan, Longos, Kuliling, Kasbog, Sapinit, Payapa, Taragtek, Cubol, Anyavo, Parayaw, Balete Sur, and Paluspos. Ando kay man ha, mahaba po yun. Pero kung nasa area sila na maraming puno, malapit sa bukid, ayan, medyo kahit papano pag sa labas, maglagay na lang ng papag at doon magpahinga, o kaya kung magagawin nyo na pwedeng gawin naman sa labas, pwede doon. Pag ganyan talaga, kailangan tiis-tiis. Apo, tiis-tiis. Happy Fiesta pala dyan sa bayan namin, sa bayan ng Lawak. Nung isang araw, ginanap naman yung kanilang Tupig Festival. At nagkaroon din sila ng street party. Yung street party nila, syempre ang inihaw, dahil ang tupig ay iniihaw, yun po yung paraan ng pagluluto. Kaya, meron din silang mga grills. At salamat sa Bangus Festival na inilunsad noon ni the late Mayor Benjalim, dahil eto po, siya po yung pioneer, Dagupan, lungsod ng Dagupan through the late Mayor Benjamin Lim, pioneer pagdating dyan sa mga lahat ng mga activities pagdating sa festival. Ano ba yung mga traditional? Street dancing, food hub, food street, Grand Street Party, ihaw-ihaw na may banda, at yung mga different ways of cooking o preparing kung ano yung food na kilala sa nasabing lugar. Good morning din kay Kaaron Aurea de Guzman. Magandang umaga po sa inyo. Sa lalawigan ng La Union, tapos na yung kanilang mga activities so far. Ay hindi, kasi month long pala yung kanilang mga activities pagdating sa kanilang anniversary celebration naman, founding anniversary ng La Union. Meron ako nabasa na yung statement naman ni Vice President Sara. Talagang sabi niya, binubugbog nila ako kaliwat kanan, pero ayaw nilang pag-usapan yung mga kakampi ng administration. Ayaw nilang pag-usapan yung mga maiinit na issues, kagaya nung claim nung mga dating mga sundalo, yung mali-maliatang mga pera kanilang i-deliver, tapos yung sa flood control bruhaha, medyo na-divert yung pag-discuss nung nasabing issue. Lahat na lang ay itinutok nila sa mga etong magkakapatid na Duterte. So eto naman si Congressman Bong Suntay sa Quezon City yata siya, kung kanino man siya kakampi, ay it doesn't matter ang doon, yung kanyang masyado yung imagination niyang malaswa. Ano man yung pagdidepensa niya at kung ano man nung depensa nung mga kumakampi sa kanya. Panahon pa ng Women's Month. Yung imagination na sa isang committee hearing, na hindi na niya inisip ang kanyang asawa at kanyang mga anak. Ayan, naglabas na ng statement ang kanyang asawa. Ang sabi ng kanyang asawa, "My children and I do not agree with and we do not condone the analogy made by Bong," yung asawa niyang kongresista. "The news circulating that I laughed and therefore approved of what was said is false and I will not allow the narrative to stand unchallenged." Pahayag niya ayan yung kanyang personal statement. At dagdag pa niya, to Ann Curtis and her family, "I am deeply sorry. No woman should ever be spoken about that way. And I understand if words alone feel insufficient. Please know that my heart goes out to you, and I stand with you." Sabi ng asawa nitong si Congressman Bong Suntay. Ayan, dagdag pa niya sa kanyang personal statement,
yung kanyang apela naman sa publiko at sa media, we are not public figures. My children are children. No mother should have to watch her children be targeted and harassed for something they had no part in. I humbly ask the public and the media to respect the boundary. Thank you, sabi niya. So, yung mga naglalabas ng di nila iniisip maigi yung mga nilalabas nilang mga salita sa kanilang bunganga na merong maapektuhan kung wala pa siyang pamilya kung nyari, yung kanyang mga magulang, kanyang mga kapatid, kanyang mga kamag-anak, di ba? Sabi niya, imagination lang. Kumbaga, katang-isip lang ng kanyang malaswang isip yung kanyang sinabi. Pero, apektado naman lahat, di ba? Tapos nung nagsalita siya, hindi sa isang personal na affair o kwentuhan, sa isang pampublikong aktibidad. Tapos ganun lang, na katang-isip lang niya, malaswa yung iniisip niya. Ay nako, nyamatan apo, kaya ito tuloy, pati sa ombudsman, merong grupo, ito yung grupo na World March of Women Filipinas, nagsampa sila ng reklamo laban dito kay Congressman Suntay sa Office of the Ombudsman. Kabilang sa kanilang inihain laban kay Suntay, ito yung paglabag sa Safe Spaces Act o mas kilala bilang Bawal Bastos Law at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Abangan po natin kung ano yung magiging outcome ng nasabing baka hindi lang yan ang first, baka meron pang mga susunod. So kahapon nga mga kaibigan, napakasaya dyan sa Alaminos City. Pero yung oras na po natin, meron na lamang po tayong 12 minuto bago mag alas 6 ng umaga. At patuloy po kayong nakikinig dito po sa ating Todo Balita at Komentaryo. So dahil nga sa naapektuhan yung kanilang supposed to be talaba ihaw-ihaw. Yan naman po yung taon-taon na ginagawa ng Alaminos City dahil nga sa nag-positive sa red tide, tapos nag-negative, tapos muling inanunsyo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nag-positive muli ang ilang kailugan dyan sa may Anda at saka Bulinaw. Hindi naman affected ang Alaminos City, pero sabi nga ni Mayor Arth Brian Celeste, minabuti na nilang hindi na talaba yung kanilang iihaw, kundi pinalitan po nila longganisa na lang. Longganisa ay yung package po na ibinigay sa kanila doon sa mga participants kasama nung kanilang grill at uling ay longganisa na 5 dosena, ilang kilo ng 2 kilo ng hito at ilang kilo ng talong. So yun na yung package. Tapos sabay-sabay, syempre yung pag-iihaw kaya mausok. Dahil yung longganisa ay, syempre, may karne yun Pag inihaw mo yan, uusok talaga. Plus, sabay-sabay ang mausok, maluha-luha, yung mga nag-iihaw at saka yung mga lahat ng andon, pero masaya naman, nakangiti. Pero yung amoy, simoy, ay masarap. Imagine nyo yung napakaraming iniihaw na longganisa. Pero ito po, meron po tayong interview, yung tungtungan ng Philippine Information Agency Pangasinan kahapon, nakasama po parang press conference, kasama ang iba't ibang mga representatives mula sa iba't ibang radyo at newspaper, mga vloggers kahapon. At ito po yung bahagi ng nasabing tungtungan with Mayor Arth Brian Celeste ng Alaminos City. Walang iba kundi ang pinakagwapong mayor ng Pangasinan. Wala po sa Alaminos City, City Mayor Arth Brian Celeste. Magandang hapon po, Mayor, and opening message niyo po. Magandang hapon po sa ating lahat. So it's that time of the year again na kapistahan muli ng aming lungsod ng Alaminos. And I'm very excited na makita ulit ang ating mga
kasamahan sa media na nandito at na-showcase ulit ang aming kapistahan ngayong taon nito. So, unang-una gusto kong magpasalamat. Lagi pong fully supportive ang ating mga media sa aming lungsod, lalong-lalo na sa panahon ng fiesta namin dito sa lungsod ng Alaminos. So, maraming salamat po. At maraming salamat po sa presensya niyo ngayong hapon, Mayor. Ano po? Dahil nga napakaganda itong sinaselebra natin na 100 Islands Festival 2026. Mayor, bigyan mo naman po kami ng update. Ano po ba yung mga nakalinya aktibidad para sa hapon po, para sa celebration po ngayong Marso? Well, yung mga events po natin, it's almost the same as last year. So, kung meron ng pagbabago, it's going to be yung Talaga Festival na ngayon ihaw-ihaw. So, unfortunately, tinamaan tayo ng red light sa Bulinaw Anda. So, we want to play it safe. So, for this year, Ihaw-Ihaw Festival muna po ngayon dito sa lungsod ng Alaminos. So, on top of that, syempre yung pagbabago with Miss 100 Islands. Ngayon, open na po siya, not just for Region 1, but the whole Northern Luzon. So, yan ang isa sa mga pagbabago. And in addition to that, we also have the Gawad Sandaang Pulo. It is just a mere appreciation or mapibigyan namin ng pagpapakilala ang mga iba't ibang asosasyon, either person or association, grupo dito sa aming lungsod na malaki ang naibigay na tulong sa aming lungsod ng Alaminos. So I guess, Mayor, yun po yung pinaka-highlights po natin ngayong Marso po ngayong taon. Pero Mayor, siguro para bigyang karagdagang impormasyon yung Sandaang Pulo, tawagin po natin, yung pinaka-curious po dyan, Ma'am Susan Yadaw. Si Ma'am Susan po ay mula po sa DWIZ News FM Radio. Yes, Mayor, pwedeng paliwanag po ninyo, may napili na bang i-award natin? Anong grupo? Ano po yung criteria para masabi po natin na meron silang magandang niambag sa syudad po ng Alaminos? Actually, may categories po yan. So, marami po yung categories. And hindi pa siya, wala pa po kaming napipili dahil March 9, interview pa po ng ating mga na-nominate. So, for now, nominations pa lang. But, hopefully, yung makakakuha nun will be truly someone that deserves it. So, from March 9, that will be the interview. Our awarding will be on the 24th of March as well. So, pwede malaman ko ano yung mga categories, Mayor? marami po yun eh. So, meron po tayong public servant, meron po tayong sports, meron po tayong military service, government service. So, hindi ko po may isa-isa lahat, but yun po yung mga yung mga initial categories. Okay, thank you, ma'am. Thank you po, Ma'am Susan. At syempre, Mayor, balik po tayo dito sa festival na, no? Ano po ba yung mga ilan po yung mga inaasahan po natin na dadalo dito sa ating festival ngayon? Well, marami yan for sure kasi yung balikbayan pa lang ang dami nang pumupunta. So, hindi namin nakakalimutan na meron palagi kami balikbayan night dito. So, that sector alone, ilan na yung pumupunta doon. But the tourists, yung mga turista pa lang, we are aiming around 30,000. So, kasama na dyan yung mga makikisama ngayong araw na ito sa aming Ihaw-Ihaw Festival, to our Miss 100 Islands tomorrow, and of course, yung Civic Parade, and the whole month of March. So, we're hoping a targeted 30,000 to 40,000 this month. Ngayon, medyo mataas yung bilang ngayon na po. Paano naman po natin sinisiguro yung kanilang security ng mga dadayo po dito sa ating lungsod? Rest assured naman na properly coordinated ang security with our local POSO, our PNP. We also have our partners from the national agency. So, nandiyan din ang mobile force. And ang maganda
Yung ating video, audio, pero yan po si Mayor Arf Brian Celeste mula naman sa lungsod ng Alaminos. So mamayang gabi, mamayang hapon, o early evening, mag-uumpisa naman yung Search for Mishandled Islands 2026 North Central Luzon. Mamaya na po yung pageant plus syempre yung coronation na inaantabayanan po ng marami at inaasahan po na marami yung pupunta ng maaga, lalo na yung mga taga Alaminos, para naman masecure nila yung the best place kung saan sila magi-stay para vantage view kumbaga sa panonood nila sa mga kandidata. So yan po, mamaya Saturday, magkakaroon pa rin ng street party dun sa area kung saan ginanap kahapon yung ihaw-ihaw dyan sa Central Business District, and then alas 7 ng gabi yung umpisa ng Mishandled Islands 2026 North Central Luzon Pageant and Coronation Night dun sa Lookout Wharf. Napakaluwang yung area na yon, plus maganda, mahangin. Pag ganung oras, hindi na siya mainit. And sa Sunday, The Voice of Pangasinan Season 4 Knockout Round naman. 3 minuto na lang mga kaibigan bago matapos po ang ating programa, pero kaliwat kanan din yung nakikita po natin na mga merong mga anunsyo patungkol sa kanilang mga sale. Sa mga mall, ayan, meron silang mga sale, tapos may mga raffle. Ibang mga businesses, meron ding mga pa-raffle, pero ito yung dito sa sa kapitbahay namin. Kapitbahay kasi walking distance lang mula sa bahay. Kaya maraming salamat SM Center Dagupan. Dahil pag napakainit, ayan, punta kami doon. Pero syempre, kahit pa paano may binibili naman. Yung nagtatanong kung saan daw yung sabi niya, ma'am, may nakita kasi akong raffle na ang premyo ay kotse. Natanong niya sa akin kung saan yon kasi, pero pag ganyan kasi may minimum purchase. Kung ano man yung mga mamahalin na kanilang premyo, merong limit, minimum purchase para naman sa raffle. Pero yung tinatanong mo, sa pala yon, SM City Urdaneta Central, meron silang, ang paraffle nila ay Suzuki Desire. Yun ba yun? Yung modelo. So, ang minimum purchase ay 1,000, sabi ni Miss Yam. Equivalent nito isang e-raffle entry. Suzuki Desire GLCVT Hybrid. Ayan yung grand prize. Yung kanilang sale naman ay March 13, 14, 15, Friday to Sunday. Tamang-tama sa sweldo. Tapos pag ganyang mga may sale, extended din yung kanilang mall hours from 10 a.m. to 10 p.m. Sa SM City Urdaneta Central. Hindi naman problema pag dyan kasi kahit gabihin kayo, lalo na yung kunyari, uwi kayo ng somewhere kung uwi kayo ng Dagupan, uwi kayo ng yung madadaanan ng mga highway, may mga bus galing sa Manila na masasakyan. Kayo, ano yung mga gustong-gusto nyong bilhin pag ganyang mga sale? Ayan, meron yung mga magagaling talaga na maghalukay at makahanap ng mga magagandang items. Yung mga paakyat naman ng Baguio, good luck sa traffic, pero may mga events pa doon. Hanggang kailan kaya yung Session in Bloom? Sa Session Road naman po yon sa Baguio City. And last but not the least, congratulations pa rin sa bayan ng Bayambang with the municipality with the highest operating income sa Region 1, 463.62 million pesos.
And sa Lingayen naman, bago tayo magpaalam, puntahan ko lang muna itong Lingayen. Good morning sa ating kaibigan, Tourism Officer, si Miss Madam May Veray Rueda. Puntahan ko lang Lingayen ha, bago tayo magpaalam. Lingayen muna ako sa tourism kasi meron, ano rin nila, Bagoong Festival at meron silang tour. 3 araw lang ito, meron silang mga activities. Pasyar at panag-inasinan doon sa mga gawaan ng Bagoong. So yan naman ay naka-schedule sa March 20, mag-uumpisa ng alas 9 ng umaga. Assembly area ay doon sa harapan ng Lingayen Municipal Hall para makasama kayo. Open naman ito sa mga estudyante, sa mga foodies, mga curious minds. Ang sabi ni Ms. May Veray Rueda, learn the science and art behind our town's biggest industry. Our Pasyar Ud Panag-Inasinan Tour, ito yung perfect way to celebrate the Lingayen Bagoong Festival. So yun yung tour, nakatakda naman sa March 20, araw yan ng Biyernes, sa 3rd week ng March. Okay, with that mga kaibigan, magpapaalam na po ang inyong lingkod. Abangan yung susunod na programa at ang Todo Balita at Komentaryo ay magbabalik muli sa Lunes hanggang Sabado alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. At sa ngalan ng aking partner, si Kaaron Susan niya daw at sa technical, si Kaaron Edwin Inong. Ako naman po si Liway Manantan Iparagire, nagsasabi pong isang napakagandang umaga, happy weekend at palagi pong mag-ingat. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino.